100 kilowatts. The total annual energy supplied in the sending end of the feeder is 5.6 times 6 kilowatt hour. Determine the annual loss factor and calculate the total annual copper loss energy and its value at 0.03 pesos per kilowatt hour. So, itong losses na to, ito yung makikita nyo yung system loss or distribution loss yung sa unit namin Meralco or kung bang electric cooperative meron kayo. But before that, kailangan muna natin makuha yung loss factor. Now, the problem in this case is wala tayong given na loss factor. So, pag inakyat natin, pwede natin sabihin na ang gagamitin natin, hindi natin alam kung urban siya or rural. So, what we will be using is case 2, very short lasting peak. Bakit very short lasting peak ang ginagamit natin? Kasi 1 year tayo eh. So, sa 1 year, hindi naman, yung peak mo naman, hindi naman tatagal ng 6 months. Karaniwan, 1 hour lang naman yung peak load natin or couple of hours lang. So, kailangan lang natin malaman yung ating load factor. So, pag inakyat natin, para makuha natin yung load factor natin, ang sabi natin, ang load factor natin is energy served over peak load times time. So, if we go down, meron tayong given na energy, meron na tayong given na peak. So, pwede ko na makuha yung aking load factor. Okay. So, load factor is equal to energy served. So, ang energy served natin is 5.61 times 10 to the 6. Kilowatt hour over 2,000 kilowatts times 87. Parang 10 to the 9 to kasi may kilowatts ka dito. 0.3202. Sabi natin, ang loss factor natin will be equal to load factor squared. So, ano yung load factor squared natin? 0.25. So, annual na yan. Bakit natin ginawang annual yan? Kasi itong nakuha natin dito sa taas is already annual. Okay, letter B. Gusto natin makuha yung gusto natin makuha sa letter B. Baba natin. Yan. Total annual copper loss energy. So, isang taon yun. May loss factor tayo. So, kung i-akit natin siya ulit, pwede natin makuha yung loss factor natin gamit ano yung formula. Ito. Hindi yan. Relationship na yun. Average power loss over power loss at peak load. Meron tayong power loss at peak load, di ba? So, 100 kilowatts. So, loss factor 0.1025 is equal to nasa baba yung peak load. Peak load, diba? Peak loss. So, ilang peak loss? 100 kilowatts times 8760. So, nilalagay natin sa taas yung average. So, ilan yung average natin? 100.
89.79 times 10 raised to 6. 89.79 times 10 raised to 6 kilowatt hour. So, ano ba ginawa niya? Watt hour to? Kilowatts to. So, times 10 raised to 3. Kilowatt. Kilowatt hour. So, yan yung ating average. So, ito yung unang inaanap, di ba? Average. Okay. Yung pangalawang inaanap daw ay yung kanyang meron pa. Ayun. Value at 0.03 per kilowatt hour. So, kumbaga, tinatawag natin ay copper loss or distribution loss. So, copper loss is equal to 89.79 times 10 to the 3 kilowatt hour times for every 3 centavos meron kang isang kilowatt hour. Magkano yung distribution loss na, ay copper loss natin? Wala ng decimal. So, kung lalabas, 2,693,700. So, yan yung loss natin o yan yung binabayaran nyo or binabayaran ng distribution sa loob ng isang taon. Dahil sa losses. Now, further yan tataas pag let's say may nakaparallel ka na mga jumper. So, yung mga nagja-jumper dyan, yun yung nagkakos rin na tumataas din yung distribution loss natin. Kasama rin yun sa consideration. Okay. May tanong sa number 10? Wala. So, clear pa naman. Okay, 11. Okay, 11. We have here a 6 residential customer connected to a distribution transformer. So, ito yung distribution transformer natin. Ito yun. Ito yung distribution transformer natin. Yung point na yan. So, yan. May code tayo nakikita dyan. So, ano yung sabihin ng code? So, ibababa ko. So, may nakalagay daw dyan na yung code natin is depending upon sa account number. So, for example, 4276. So, not necessarily applicable yan sa atin. Ibang coding na ginagawa rin ng Meralco or other cooperatives. So, pwede lang sabihin na yung 4, ang ibig sabihin, yun yung feeder 4. Nakakonekta yung customer sa feeder 4. Yung 2, nakakonekta daw sa lateral number ng feeder. Ibig sabihin, may feeder 4 ka, tapos may lateral point ka doon. Then, yung 7, yun daw yung kung ano yung distribution transformer, pang ilan siya. So, lumalabas pang 7 na distribution transformer siya. And 6 yung house number. So, akit natin ito. Load characteristics. So, dito makikita nyo na ito yung feeder 4, may dalawang nakaparallel, lateral. Yun yung 4-1 sa 4-2 natin. Now, sabi daw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung pang-pitong distribution transformer, may 6 na bahay na nakakabit. So, for example, tinigil kayo dun sa labas, may makita kayong basurahan, yung distribution transformer natin yon. May mga nakakonekta lang doon. May ilang houses lang. So, for this case daw, dito daw ay 6. 6 lang. So, ito yung 6,
Yung 7 is ito, 42 kasi pang lateral 42 siya dahil second lateral siya ng feeder 4. Ganun rin yung mangyari dito sa feeder 3 pag tinuloy natin yan. Pwede siguro 3 lateral niya or 4. So depende doon. So ang tanong daw, may connected load ka daw na 9 kilowatt per house and that the demand and diversity factor for the group of 6 houses may record yun. Sa record daw ng NNNP at saka sa handbook, dalawa daw. Isang 0.65 saka isang 1.10. So ang tanong, ano yung diversified demand nung pinagsama natin? Yung ating. So ibig sabihin, ano yung peak niya? So ang inanap natin would be yung aking FD, diversified factor. So, FD is equal to, ano yung nakalagay sa taas? Nakalagay ba yung peak or yung diversified demand? Diversified. So, diversified demand na sa taas. Tapos yung nasa baba, peak. Kumbaga yung sum nung lahat. Okay. Using diversity factor equal to 0.65. Gamitin natin yung 0.65 dito. So 0.65 is equal to diversified demand over, so ilan yung value natin? 9 kilowatts times 6. Bakit 6? Kasi ano yung houses natin. So ilan yung diversified demand natin? 35,000 naman. 35,100. Ay. 35,100. 35.1. So, yan yung 0.61. Gamitin natin yung diversity factor natin na 1.1. Kilowatts times 59.4. Sure kayo tama to? Ay, sure yung gagamitin natin. Ha? Hindi, I mean sure kayo tama yung formula natin. Na nasa taas yung peak, ay nasa taas yung average, nasa baba yung peak. Parang hindi ako makapaniwala dyan eh. Sinagutan ko na yan, hindi naman yan yung sagot eh. Dapat nasa taas yung 9 kilowatts, nasa baba yung sub. Ano sabi nun? Kuburi ko. Balik na rin natin ha. So 9 kilowatts times 6 over diversified demand. So ilan to? 83 kilowatts. 83.076.
0.077 0.077 kilowatts. isa. 49.091. 49.0. So, alin dyan yung tama? Alin? Ito o ito? Balikin natin ha. So ito yan, drawing ko ulit. So ito yung distribution transformer natin. May 6 ka na bahay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang sabi, ang bawat isa dito ay may peak load na 9 kilowatts. Dito, meron ka makukuha na peak or yung tinatawag nating diversified demand. Hindi necessarily na kailangan sabay-sabay sila mag-peak o basta diversified demand yan. So, alin dyan sa dalawa yung tamang sagot? Mababa. So, ito yung sagot natin. Ito, hindi. Kasi 6 times 9, 54. Paano ng 83 yan kung 54 lang yung maximum ng 6? So, ibig sabihin, may jumper. May nag-jumper. So, yun yung makikita natin sa record, yung pinakita record natin dito. Makikita natin sa record. Hindi mo na mag-video Ang sabi daw, may record daw bakit? Ay, nag-update yung ano. Wait lang, try natin. Ito, pang pala yung projector natin. Sakto kayo pagdating. Ito, titignan natin ha. Ang sabi, yung record daw ng kumpanya is 0.65. Dinouble check nila dun sa handbook, 1.1 dapat. So, bakit naging 0.65? So, meaning to say, may nag-jumper. So, hindi pwede yun ha. Kailangan yung tandaan na ang diversity factor is always equal to 1 or greater. Hindi siya pwedeng less than. Kasi pag less than, ibig sabihin, may nagdagdag na hindi dapat magdagdag. Hindi ko yung bahay na. Number 12. Assume that one of the needs Riverside substation supplies 3 primary feeders. The 30-minute annual maximum demand per feeder are listed in the following table and given power factor at the time of annual peak load. So assume a diversity factor of 1.15 among the 3 feeders for both real and reactive. So calculate the 30-minute annual maximum demand on the substation transformer in kilowatts and kVA. Find the load diversity and select a suitable substation transformer size if zero load growth is expected and company policy permit as much as 25%. Short time overloads on the distribution of substation transformer among the standard 3-phase transformer sizes available. Mamaya na yun, hindi kasya eh. Sagutan muna natin yung 1 at saka 2 ng 12. So, drawing lang natin, meron kang transformer, tapos may 3 kang demand. 1, 2, 3. Tawagin natin figure 1, figure 2, and figure 3. Ulitin natin, ang hinahanap nyo lang, ito. Ano yung diversified demand dito? Yun yung number 1, di ba? So, pag ginawa natin yun, may nakalagay daw, 30-minute annual maximum demand on the substation transformer in kilowatts and kVA. 30 minutes. Paano natin gagawin? May given time peak at saka power factor. May diversity
tayo ng 1.50. Ano ba yung diversity factor natin? Ito yan, di ba? 12.1. FD is equal to, simula tayo sa P muna, real power. So, 1,800 plus 2,000 plus 2,200 divided by diversified demand. So, ano yung aking diversity factor? 1.15. 5217. Diversified demand is equal to 5217 .3913. 3913 kilowatt. Pero ang tanong is 30-minute annual maximum demand on the substation. 30-minute annual maximum demand. So 30 minutes na. So paano natin gagawin yun? Ha? Na-times muna natin na 8,760 para maging kilowatt hour. Tapos, di-divide natin ng 0.5. ilan? Ng 2. Ito ba, sir? Bakit 2? For every 1 hour, you have 2 30 minutes, diba? So 5217.3913 kilowatt times 8,760 hours times for every 1, hindi pala divide. Na-times ko pala natin. For every 1 hour, you have 2 30 minutes. So, yan yung sagot natin. Hindi. Unit yan. Unit. Sige, lalagay ko na lang 2. Para hindi ka magagamit ng unit. Ibig lang sabihin yan, meron tayong dalawang 30 minutes sa isang oras. 91 million. 21 point. Gawin na natin times 10 to the 6. Ay, 41.4087. Times 10 to the 6. 40, 91. 21. 91. Hindi 21, 91. 91 point. 40. 87. Times 10 to 6. 138. Nalisok ko muna eh. Yeah, Hindi, ang tinatanong natin 30 minute na interval. Pag ginawa natin 60 minute, ang lalabas dyan, 1 minute yun. Ang ihanap natin, 130 minutes. So, yan yung ating watts. Yan yung watts. Okay, paano yung isa? Ano ba yung isa natin? kVA. So, FB is equal to 1,800 over ano yung power factor? 0.95. Bakit mo dinivide ng power factor? Para maging S. S. BA. Plus 2,000 divided by 0.85.
plus 2,200 over 0.9 divided by diversified demand. Pero ang gagamitin pa rin syempre is 1.50. So ilan yung diversified demand? 360. Kilowatt hour, tapos ginawa natin times 2, kaya magiging magiging 130 minutes. Ito, kilowatt. Ito, hindi. Diretso to, Tinimes nyo 1,000 to, di ba? Hindi nyo tinimes sa 1,000 to? Kilowatts na kasi pag ano. Eh di kung hindi nyo tinimes yan ng 1,000 kilowatt. Okay na. Ilan to, diversified demand? 5819.2369. 5819.2369 ABA. Okay, so para makuha natin 5819.2369 ABA times 8760 times 2 over 1 hour. Times 10 raised to 6 kilowatts. ABA. Kilowatt? Sorry, sir. Per 30 minutes. May tanong sa 12.1. Okay. Pero kung ang kailangan nyo is yung in terms of kilowatts lang Na walang hours, ito na yun. Ito na yung sagot natin. Kung walang hours ito rin yung sagot mo dito. Okay na rin yan. kasi ang sabi, itong dalawang to ay yung 30 minutes na. So kaya natin sila naman. Okay? Okay. 12 plus 2. Ang hinahanap natin, load diversity. So ano yung load diversity? Maximum demand minus diversified demand. So 1,800 load diversity is 1,800 plus 2,000 plus 2,200 minus diversified demand. Siyempre, ang gagamitin yung diversified demand dito is dapat kilowatts. Huwag nyo gagamitin yung kVA. So, ilan yung load diversity natin? Yung 3-4 kong tulo. Ano ba ito? 6087 kilowatt. So, ito yung aking load diversity. Tayo sa 12.3. Select a suitable substation transformer size if zero load growth is expected and company policy permits as much as 25% short time overloads on the distribution transformer. So yung pagpipilian. Itong unang value, ito yung rating natin. Yung pangalawang value, ito yung short time overload na tinatawag natin. So, ano gagamitin natin? Ito yung gagamitin natin. Yung demand KVA tayo eh. So dapat KVA yung transformer gagamitin natin. So ang sabi natin, diversified demand natin is equal to 5819.236 lang. KVA. Then, yung aking yung aking short time overload, ilan siya?
5819.2369 times 1.25. Bakit 1.25? Nag-increase tayo na 25%. So, ilan to? 7274. 7274 0.0461. 88. So, alin yung pwede natin gamitin dyan? Hindi mo pwedeng gamitin itong 5,000. 7,500. na agad. So, use 7,500 slash 9375 ABA self-cool or force air cool. So, kung ano man yung available na transformer. So, yan yung gagamitin natin na distribution transformer. Okay. 5.4. Ang sabi, assume that the substation load will increase at a constant percentage rate per year and double in 10 years. If the 7,500 slash 1975 kVA rated transformer is installed, in how many years will it be loaded to its fans-on rating? Ano yung fans-on rating natin? Ayun, 7,500. So, ang gagawin natin, double down. So, pwede na sabihin, twice ng demand is equal sa demand times 1 plus R raised to ilang years? 10 years. 10 years. So, lumalabas 2 is equal to 1 plus R raised to 10. So, ilan yung R natin? Nag-loading. Pwede naman, kung ayaw nito, ang gagawin ko para matanggal yung 10 dito. Lalagyan ko ito parehas na Square root of 10. 10 log of 2, di ba? Tapos ito 10 log, yung 10, pupunta sa kabila, di ba? So maging, di ba log to, parehas to? Log of 2, tapos yung 10, gagawin, di ba? Gawin natin. O sige, isang tuta, 0. Kasi sa times 100 yun. Hindi mo na kailangan times 100 yan. Kasi kung times 100 percentage yun, ito, okay na. Hindi naman natin kailangan yun eh. Ang tanong, ilang taon bago pupalitan yung transformer? So, ang gagawin natin, 7,500 is equal to 5819.2369 times 1 plus 0.0718 raised to n. So, ilan yung n? Ilan? 6593 years. Or, hindi pwede yan. Sabihin mo, after 3 years. Huwag ka magpo 4 years. Round down tayo palagi. Kasi pag ginawa mo 4 years yan, sira na yung transformer mo. Kaya after 3 years mo, palitan na lang yung transformer. May tanong? Balikan lang natin yung trigonometry. Tama ba? Trigonometry. Trigonometry. Lagyan mo ito ng logarithm parehas, di ba? Pag nilagyan mo ito ng logarithm, ito nilagyan mo logarithm ng 10, lilipat dito sa kapila, di ba?
Ha? 10 truth nga po. 10 truth? Oh, pwede rin. 10 truth ito. Or, edi gagawin natin 10 truth ng 2 is equal to 1 plus R. So, R is equal to 10 rate of 2 minus 1. So, ilan yung sagot? Yan dapat yung sagot. Pwede rin yan. Wala namang problema. Pwede rin naman logarithm. Pwede rin yan. Para hindi kayong matagalan sa Shipson. Kasi isipin nyo kung isang daang problem na ganyan. So, tatagal siya. 13. Okay. Assume that the Riverside Distribution Substation of NL and NP Company supplying Ghost Town, a small city, experienced an annual peak load of 3,500 kilowatt. The total energy supplied to the primary feeder circuit is 10 million kilowatt hour. The peak demand occurs in July or August due to air conditioning. Kasi, bakit July at saka August? Dahil yan yung summer. Yan yung summer sa States. Sa US, ganyan. Yan, sa US, sa Taiwan, sa Europe, yan yung summer. Yung summer sa atin, hindi. Yung summer natin, nagsimula March. Tapos hanggang September pa yan minsan. August due to air conditioning load. Find the average power demand and the annual load factor. Okay. Paano natin kukunin yung average demand? Ang given lang natin is peak load saka total energy. So, paano natin kukunin yung average demand? Kung ang given mo ay peak load saka total energy. Peak over. Ano yung peak over total? Yun yung factor. So, kunin mo natin yung annual load factor. Ito na yung letter B. So, load factor is equal to, Ano nilalagay na sa taas? Peak. which is 3,500 kilowatt. Times ko ng 8760. Ano nilalagay ko sa baba? 10 million kilowatt hour. So, ilan yung aking load factor? .066 kilowatt. 3? So, mali ito. Yeah, ganyan yung ginamit natin kanina. Baliktad ba? Baliktad. Hindi nyo ba sinabi mo na, sinulat mo na. Baliktad natin baliktad yung 10 million yung nasa taas. Sa baba to. 10 million kilowatt hour. Over 8,760 times 3,500. 0.3262. 0.3262. So, yan yung aking load factor. Okay, even yung load factor, pwede ko makuha yung average power demand. Ay, pwede ko lang makuha yung average power demand. So, paano ko gagawin? Average is equal to 10 million kilowatt hour divided by 8,760. Ilunan ko lang pala, pwede na pala, average na pala yun. Ilan yan? 1141. 1141. 0.5525 5525 kilowatts. So yan yung aking average, ito yung aking load factor. Okay. May follow-up question siya. Use the data above and suppose that the new load of 100 kilowatt with 100% annual load factor will be supplied from the substation. The IC or capacity of most of the power system upstream toward the generator from this substation is
18 pesos per kilowatt per month. Assume that the energy delivered to this final meter costs the supplier 0.6 kilowatt hour. So find the new annual load factor of the substation, find the total yearly cost to serve this load. So gagamitin lang natin yung data kanina, dadagdagan natin na 100 kilowatts. Yung 100 kilowatts na yun, ang annual load factor mo 100%. Ibig sabihin, average over peak is equal to each other. So, ang mangyari, ano yung bago nating load factor? Load factor is equal to 10 million kilowatt hour plus ilan yun? 100 kilowatts, di ba? 100 kilowatts Times. times 8,760 hours divided by 8,760 times 3,600. Wala naman tataka kung bakit naging 3,600 to. Yung Pinag-add natin yung 3,500. Ano seconds? Pinag-add natin yung 3,500 saka yung 100. Kaya naging 3,600. 0. Paano napunta yung seconds dyan? Kaya pinag-usapan natin load factor. 0.3449. 3,449. 44. So makikita natin lumaki yung load factor natin. Naging 0.3449. Okay. Letter B. Find the total yearly cost to serve this load. So, yung gagamitin natin would be ito. Ilan to in total? $10,876,000. 10 million 876,000. kilowatt hour. May typo error dito kasi imposible itong kilowatt per month. Ito dapat yan, kilowatt month yan. So, ang sabi, meron daw tayong 18 pesos kilowatt month. So, ito times ko siya ng 18 pesos Divided by per kilowatt month. Okay. Paano ko gagawin tong kilowatt hour? For every 1 month, meron tayong 31. Ano ginagamit? 30 days. For every 1 day, meron tayong 24 hours. Kaya magiging kilowatt hour na yan. Diba? Tapos, dadagdag daw natin yung isa pang cost. May losses daw. Yung 0.60 kilowatt hour. So, plus 0.60 per kilowatt hour. So, yan yung cost natin. Ang hinahanap. Yearly cost. Ay, Total yearly cost tayo. Ha? 2 million? Oh, okay lang. 10 million to eh. 2 906. So yan yung ating yearly cost, 2,719,060 pesos. Okay lang naman, tama naman yan. Kasi ilan ba yung energy mo sa isang taon? 10,876,000 kilowatt hour. Mali ba? Sige, double check. Mali daw eh. Nag-recap si Alfred. diba ano? Wala.
Oh, Ilan ba talaga? Bawang buray. Oh, Plus yan. 6 million. 500. Pwede pa rin naman. Malaki pa. Tama lang naman. Kasi di ba magkano ba ang generation, ay magkano ba ang cost per kilowatt dahil sa Meralco? Ha? 13. Okay, times mo ng 13 to, eh di dapat ang lalabas niya ng 130 million, di ba? So, yan yung cost natin. May questions? Times kasi naka-kilowatt hour na tayo. Naka-kilowatt ka na eh. So, magka-cancel out na yung unit. Cancel. Okay, sige, go-pay nyo muna.